Dating hari ng digmaang upahan na si Leiting. Sobrang hirap kitang hanapin. Nagkakamali ka. Xiaoyao. Huwag mong isipin na kahit saan ka man tumakas, makakapanatag ka na. Hinihintay ako ng asawa ko para kumain sa bahay. Pakiusap, tumabi ka. Tabi. Mukhang hindi pwede eh. Kailangan kitang patayin. Ako ang una. Sabi natin alas 7. Walang dagdag kahit isang minuto o segundo. Hindi ako pumapayag. Dumating na. Ikaw pala? Matagal na tayong hindi nagkita, yun ke. Nagkakamali ka. Akala mo ba kung magkunwari kang may bahay, makakatakas ka? Sabi ng amo, traidor. Kamatayan lang ang kahihinatnan. Mas bumagal ka kumpara dati. Gusto ko lang maging ordinaryong tao ngayon. Nakikiusap ka ba? Hindi ito katulad mo. Noong araw na magkakilala tayo, kumuha ka ng kutsilyo at pinutol ang aking pilikmata. Kasal na ako. Siya ay ordinaryong tao lang din. Ano? Unang mamamatay tao sa lupain ay ikinasal sa isang duwag? Siya kumpara sa inyo ay mas tao. Oy, asawa ko. Dumating ang kaibigan mo, hindi mo sinabi sa akin. Kuya Yao, kahit anong mangyari, hindi kita hahayaang madamay sa gulo na ito. Ito ay may hindi bababa sa 20 taon na kasanayan. Jenner, hindi ka ordinaryong tao. Kung may problema ka, sa akin mo ilabas. Ngayon ako na ang magpoprotekta sa bahay na ito. Mukhang nalaman na niya, hindi ka ordinaryong tao. Hihiwalayan ka niya, tumahimik ka. Yungke. Napakahina mo. Noong araw, obsessed ka sa martial arts. Wala kang respeto sa iba. Ngayon dahil sa isang lalaki, talo ka sa akin. Buntis ka sa kanya. Ikaw talaga ang pinakamalaking kahihiyan ng organisasyon. Ahas na may kalansing buntot. Kayo sa loob ng mahigit 20 taon, may nagawa ba kayong masarap na pagkain? Nakapanood ba kayo ng paglubog ng araw kasama ang mahal ninyo? Oo, meron. Nung unang beses kong nakilala si Yao, sa malakas na ulan pinayungan niya ako. Siyempre, hindi ninyo naranasan yan. Pero ako, naranasan ko. Nasa bingit ka na ng kamatayan. Nagmamayabang ka pa. Bakit lahat ng bagay ay mas maganda sa'yo kaysa sa akin? Mas marami kaysa sa akin. Hindi ako sang-ayon. Mahal. Ikaw at ang kaibigan mo, mag-usap kayo ng maayos. Tingnan mo ang sarili mo, dugo ka na. Mahal, ikaw ba ang may gawa nito? Anong sinasabi mo, asawa?
Umalis ka. Umalis ka sa buhay ko. Swerte ninyo, pero sabi ko sa inyo, isang araw sa agos ng ilog, hindi kayo makakawala sa gulo. Asawa. Tama na. Maya-maya lilinisin ko ang bahay. Asawa. Lumipat na tayo ng bahay. Hindi na tayo pwedeng manatili rito. Sige, susunod ako sa'yo. Pasensya na. Sa totoo lang, ako ay... Hindi iyon mahalaga. Ang mahalaga ay mananatili ako sa tabi mo. Yaw, tiyak na aalagaan kita at ang ating anak. Sa bagong daungan makapag-arkila ng disenteng subdivision. Ayos na rin. Oo nga, kaya nagpasya ako na magtayo ng stall sa gabi. Mahihirapan ka. Okay lang, kapag nakapag-ipon na tayo, bibili tayo ng sarili nating bahay. Amo, bigyan mo ako ng barbecue. Sige. Ano yan? Masaya ka ba sa pagbe-barbecue dito? Kinakausap kita. Binababaan mo ba ako? Sabi ko sa'yo, nung nakaraan hindi ako naging maingat. Hindi ako nakadodge. May posibilidad ba na kahit umiwas ka, wala ring epekto? Kung mahina ka, mag-training ka. 7 taon akong nagsanay. Bakit ako naging mahina? Sige, dito mismo maglaban tayo. Huwag kang magpanggap, tumayo ka. Ano? Natatakot kang mapahiya? Ikaw, hamak na tindero, magsalita kang maayos. Kuya, awayin na natin siya. Kuya, magsabi ka naman. Paano nangyari yan? Kailan siya kumilos? Kain na. Kailan mo ginawa yon? Alamin mo. Sumusuko ako. Pero sasabihin ko sa'yo, ang agos ng ilog kamakailan ay hinuhuli sa bagong daungan ang isa nilang taksil. Huwag mong ipaalam sa kanila kung sino ka, kung hindi, papatayin ka nila. Dahil nasa lihim na talaan ka at nangunguna ka. Salamat. Umalis na tayo. Hoy. Perang tali? Heto. Ate. Tutulungan kita. Hoy, bakit ka nakatingin sa akin? Ate, ang banggo mo. Dito ako nakatira. Pakisuyong lumabas. Ito ang bahay namin. Sabi ni nanay, umupa ka sa bahay namin. Oo. Umupa kami sa inyo. Pero ngayon, kami ng asawa ko ang nakatira rito. Pakisuyong lumabas. Umakyat ka na sa inyo. Ate, tulungan mo ako. Nagugutom ako. Bastos ka. Sasabihin ko sa'yo, dati napakatiyaga ako. Ngayon, mainitin ang ulo ko. Kung hindi ka susunod, babaliin ko ang kamay mo. Ate, hindi ka masunurin. Hindi ka mabuting nangungupahan. Sige. Ganyan ka pala lagi. Kaya pala madalas magpalit ng nangungupahan ang pamilya mo. Masama ka sa ate. Masama si ate. Nagpapanggap ka. Nagpapanggap ka sa akin. Nagpapanggap ka pa. Ang sama ni ate, papaluin kita. Puta ka, anong ginawa mo sa anak ko? Bakit mo ako tinititigan? Inaapi mo ang anak ko. Magbayad ka ng 10,000 piso para sa mental damages. Ibigay mo. May katwiran ba kayo? Itong bastos na batang ito ang unang nang api sa akin. Ikaw, hamak na taga ibang lugar. Pumunta ka sa bagong daungan para mamalimos, kailangan mong matutong.
Magpakumbaba. Kung hindi ka magbabayad ngayon, itaboy ko kayo palabas. Para wala kayong matuluyan. Alam niyo ba kung sino ako? Ikaw mahinang babae. Sino ka ba? Kung kaya mo, ipasundo mo ang asawa mo na dalhin ka sa isang villa sa tabing dagat? Pumunta ka rito para umupa ng bahay? Ang hirap ng pagtitinda ng asawa ko, hindi na pwede siyang dagdagan ng problema. Sige, magbabayad na lang. Hintay kayo, kukunin ko para sa inyo. Hoy? Ito na ang dapat na asal ng isang nangungupahan. Nanay, Lola, sinaktan niya ako. Anong mata mo ang nakakita na sinaktan kita? Nakita ko nga. Lumalaban ka pa? Niloloko mo pa kami? Tatawag ako sa asawa ko. Papuntahin ko siya para disiplinahin ka. Kasera, tama na. Tayo na lang magpakumbaba. Mapayapa, sinaktan ng asawa mo ang anak ko. Pinasuway ko siyang magbayad at kumuha pa siya ng bagay at binato sa amin. Sinaktan kita, ano ngayon? Hoy, ikaw! Okay lang, magkano ang dapat bayaran, babayaran ko. 10,000. Salapi ng Timog Dagat. Tama na ba? Tama na. Ito ay salapi ng Timog Dagat. Alice, umalis muna tayo. Babalikan natin ito. Hoy, huwag kayong umalis. Asawa. Tama na. Asawa, saan mo nakuha ang salapi ng Timog Dagat? Asawa, nakatulong ang pagtitinda. Hindi naman dapat lahat ibigay sa kanila. Magbayad para maiwasan ang gulo, magbigay para magkaroon ng kapayapaan. Basta ibigay niya ang bahay na ito para sa atin, okay na. Halika, umupo muna. Itong mag-asawa, hindi kaya sila mga nakatagong mayayaman? Hindi, tiyak na ninakaw lang. Pero alam na natin ngayon, ang asawa ay matigas. Ang asawa ay mahina. Sa susunod, pipiliin natin ang mahina. Hoy, sino ka? Sino ka? Paano ka nakapasok? Mahirap ba pumasok dito? Diretso na, may paraan ako para sa matabang batang ito makakain ng karne. Kayo anyayahan ninyo ang mag-asawa na kumain. Sabihin ninyo para sa magandang relasyon ng kapitbahay. Pagkatapos, itong bagay na ito ipainom sa babaeng yon. Pagkatapos niyang inumin, mahihilo siya, iinit ang katawan. Bahala na kayo sa gagawin. Teka, sino ka ba talaga? Paano ka namin mapagkakatiwalaan? Dahil gusto ko rin ng babaeng yon. Gawin mo ang sinabi ko. Walang talo ang lahat. Susunod po kami sa inyo. Susunod po kami sa inyo. Oy, teka. Ilabas mo ang kamay mo. Umuwi ka ng maaga ngayon kasi may part-time job na ako ngayon. Hindi naman kulang ang pera natin. Binibining Lai, naghatid ka rin ba ng asawa mo? Buti na lang. May sasabihin ako sa iyo. Pumunta kayo sa bahay namin ngayong gabi para kumain. Oo nga. Magaling magluto ang asawa ko at ang nanay ko. Kailangan maging maganda ang relasyon sa kapitbahay. Paano kayo... Walang problema, pupunta kami. Magkita tayo mamayang gabi. Magkita tayo mamaya. Siguradong darating kayo ha? Mahal, tulad natin mabuhay sa bagong daungan. Kailangan nating makipagkaibigan sa lahat. Sige, ikaw ang ulo ng pamilya. Susunod ako sa'yo. Umuwi ka ng maaga ha. Hindi lang isang tao ang naghihintay sa'yo sa bahay. Sige, paalam. Paalam. Mag-ingat ka sa daan. Sige. Nandito na. Ito ang aming espesyal na putahe ng bagong daungan. Sabaw na puting hiyas.
Lie. Ikaw ay taga-ibang lugar. Kaya mo bang inumin itong sabaw? Okay lang, wala akong bawal na pagkain. Buisit na bata, babaliin kita balang araw. Nag-aalala ba ako ng sobra? Parang may tao? Halika, halika, kain, kain. Kain, kain. Miss Lou, magkapit-bahay naman tayong lahat. Sana maging close tayo sa isa't isa. Tara, i-toast kita. Ay, hindi ako umiinom. Ano bang ibig mong sabihin? Kung ganun, Miss Lou, gamitin mo na lang ang sabaw bilang alak. Mag-cheers tayong lahat para lang may gesture tara. Magiinom ako para sa sarili kong parusa, Miss Lou. Bahala ka, sapat na ang konti. Ang misis ko hindi pa nagre-reply. Malamang masaya siyang kumakain. Lating. Ikaw na naman. Sawa ka na bang mabuhay? Ang dami mong pakulo. Ang pinakamagaling na babaeng manlalaro sa loob ng bansa, si Lark pinakasalan mo na bilang asawa. Anong ibig mong sabihin? Sasabihin ko sa iyo, siya ay mula sa agos ng Ilog Trahedya, siya sa nangungunang organisasyon ng mga asasin. Ngayon, ang 4 na asasin ng agos ng Ilog handa nang kunin ang kanyang buhay. Hindi siya trahedya. Gusto lang niyang mabuhay ng normal. Ano, normal na tao? Sabihin mo sa akin, ano? Anong klaseng normal na tao yan? Ginoo, kayong dalawa magkasama, kayang talunin ang isang hukbo. Yan ang tawag mong normal? Paano mo nalaman? Kilala mo ako. Walang ginagawa kundi makipag-away. Kahapon natalo ako sa iyo. Pumunta ako mag-isa para libangin ang sarili kaya pinaalis ako ng agos ng ilog ng kanilang ika-4 na pinakamahusay na manlalaro. Pupunta ako sa banyo. Tuloy. May laso ng sabaw na ito. Ate, ayos ka lang ba? Ate. Ayoko, natatakot ako. Hindi pa nahimatay. Ano gagawin? Anak, bilisan mo. Ilipat mo siya sa sopa. Pupunta kami sa kwarto, hihintayin ka. Huwag kang mag-alala, apo. Ito ang mga taga-probinsya na pulubi. Gawin mo lang, walang problema. Oo nga, ang tatay mo ay regular na empleyado sa bagong daungan. Ano mang mangyari, aayusin ko para sa'yo. Tatay, nanay, lola. Mahal ko kayo. Asawa, nasaan ka? Hindi ako pwedeng mahulog. Ang ating anak. Hayaan mo na si Apo gawin. Ang asawa ng babaeng iyon, nagtitinda pa sa gabi, hindi na makakauwi. Pag-uwi, nakalock din ang pinto. Okay lang. Nakuha na natin ang pera at nasiyahan na ang anak. Ngayong taon, talagang maswerte tayo. Salamat sa Reyna. Hindi ako pinasalamatan. Salamat, dapat talaga magpasalamat. Simula ngayon, gagawin ka naming parang alipin. Tama. Ito. Ate. Yonko, sa wakas makikita ko ng personal na hiyain ka. Noong bago ako sa organisasyon, ikaw ang senior. Sinasanay mo ako, sinampas mo ako ng latigo. Noong mga panahong iyon, gusto kitang gantihan ng todo. Ate. Huwag kang magalit kung madaldal ako. Si ate ba? Hindi kailanman sinabi sa'yo ang tunay niyang pagkatao. Siya ba ang ahas na may kalansing buntot ng kanilang organisasyon na pumunta sa inyo at saka mo lang nalaman na siya si Yungko? Alam ko, pareho kayong gustong maging ordinaryong tao, kaya pareho kayong tahimik. Pero dahil diyan, sinasabi ko sa'yo, buntis siya sa anak mo. Ni hindi sasabihin sa'yo. Akala niya isa ka lang tindero sa palengke.
Oo. Kaninang umaga nung pumasok ako, sinabi ng asawa ko, Marami ang naghihintay sa'yo sa bahay. hindi siya mag-isa sa bahay. Alagaan mo muna ang tindahan. Pumayag akong makipaglaban sa'yo. Wisit, kaya mo ba? Alam mo ba kung bakit pinasasapakan kita nito? Dahil mahal mo ako, gaya ng pagmamahal ng lola mo. Umalis ka. Kadiri ka. Sa misyon nakatagpo. Ng basurang target na tulad mo. Papatayin pa kita, madudumihan lang kamay ko. Dinig nyo ba ang anak natin? Malamang na-enjoy niya, di ba? Ate. Ako? Butiki. Ikaw. Pamilyar ka ba sa lasa ng lason na ito? Tinuruan mo ako, lihim na resipe ni Amo. Narinig ko, nag-asawa ka na. Ang excited ko. Kung dudungisan kita ngayon, di sa lalaking yun binigyan mo ng sungay? Ang ilaw ay bukas pa. Asawa. Hindi ko hahayaan na ikaw at ang bata ay mapahamak. Tingin sa akin. Gusto ko siyang makakita, gusto ko siyang magdusa, gusto kitang lalo pang magdusa. Para masira ang puso mo at mapasok ka sa mga bisig ng mahinang lalaki. Ate, nakikita mo ba? Itong walang kwenta, hindi na siya makagalaw. Pasensya na. Ako na mismo ang gagalaw sa'yo, ate. Kilala mo ba itong latigo? Noon ito ang ginamit mo sa akin. Gusto kong maramdaman mo rin. Itong matamis na pagmamahal. Tigil. Sino ka ba? Ginugulo mo ang aking kasiyahan. Asawa niya yan. Tinatanong kita. Ate, nag-asawa ka ng ganyan, isang ordinaryong taong amoy sibuyas. Ang sayang. Kayo mga utos-utusan, may lakas kayo. Bastos, hindi ka sumusunod. Bata, hindi ko akalaing ganito kakadiri. Mahal, pasensya na, nahuli ako. Parurusahan muna kita. Anak, anong nangyari sa'yo, anak? Mabait na, Apo. Huwag mong takutin si Lola. Hindi siya patay, matutulog siya, magigising din. Palalayasin kita. Babayaran mo ng 100 beses ang upa. Ang ingay ninyo. May husay ka pala. Tulungan mo ako, ate. Kahit sino ang tawagin mo, mamamatay ka talaga. Subukan mo. Yung hinawakan mo ay may lason na dart. Maliban kung ikaw ang una sa lihim na talaan hari ng digmaang upahan, kung hindi walang makakapag-alis ng malakas na lason na ito. Bitawan mo siya, bitawan mo siya. Sige. Lumuhod ka sa harap namin, pagkatapos ay bibitawan ko siya. Hindi, huwag kang luluhod. Alisin ang lason na ito, kailangan ng 1 minuto, kailangan kong magpalipas ng oras. Ang lakas mo kanina, di ba? Paano ngayon parang aso kang sunod-sunuran? Ate, ibigay mo sa kanya ang armas. Aling kamay ang ginamit mo? Hinawakan mo ang latigo ko, putulin mo ang kamay na ginamit mo. Huwag, Kuya Yao. Hindi siya mapagkakatiwalaan, mahal ko. Salamat ipinakita mo sa akin na sa mundong ito mayroon pang kaligayahan at init pa. Sa susunod na buhay muli tayong mag-asawa. Hindi. Ikaw ay hari ng mga sundalo, Leiting. Ikaw nga si Leiting.
Imposible, walang nakakaalam kung nasaan si Leiting. Mahal. Pasensya na. Na-late ako. Okay lang, natatakot lang ako. Baka mapano ang anak natin. Mahal, na-contain ko na ang lason. Dadalhin kita sa ospital. Kahit ikaw si Leiting, ano naman? Dalawang eksperto ito. Dong, sige. Sabi ko, ang gagalaw sa pamilya ko. Patay. Sige. Teka lang kayo, hindi matatapos ang amo. Dong, alis na tayo. Huwag mo na habulin. Ate Yaw, huwag mo na sila habulin. Umalis na tayo rito. Mahal. Ganyan din ang iniisip ko. Mula sa dulo ng mundo hanggang sa liblib na bundok. Pumunta tayo sa bundok, Mian? Oo. Basta kasama kita. Kahit saan masaya ako. Oo. Tara na. Ang dami. Tingnan at hawakan para maramdaman. Ang ganda ng kulay, pwede bang mas mura? Amo, mura na yan para sa inyo. Mahal. Kumain ka na ba? Siyempre, hindi lang ako. 2 na kumakain. Oy, ito ang Jade Market. Hindi ito lugar para sa inyong mag-asawa na maglambingan. Mahal. Buntis ka, wag mo na sila patulan. Sige, alam ko na. Magsimula na tayo. Paghiwalayin ang malalaki at maliliit. May darating na importanteng tao para pumili. Malapit na sila dumating. Sige. Parang ang bigat ng maliit na ito kumpara sa malaki. Baka magkaiba ang density. Nararamdaman ko kahit 0.01 gramo na pagkakaiba sa timbang. Ito ang bunga ng pagsasanay ng pandama, parang aso, na amoy ang 10 kilometro ang layo. Amoy. Yanar, may idea ako. Halika, basagin mo itong maliit. Tiyak na imperial green ang laman. Ang sabi mo, kapag binasag ko ito, umaabot ng 100 milyon ang halaga. Sige, mahal. Naniniwala ako sa'yo. Talaga bang may Diyos ang asawa ko? Mukhang tama ang desisyon natin na pumunta sa bundok, Mian. Kaya ko, sa pamamagitan ng pakiramdam sa densidad ng bato, matukoy kung anong uri ito. Sa malayang pamilihang ito, para akong isda sa tubig. At itong kamay ko kahit ilan pa kayang buksan. Ay, hindi na. May makina sila. Kailangan lang nating alamin ang uri para magamit natin. Sa oras na iyon, magiging pinakamataas tayo. Oy, nagpapahinga ka pa? Nakapulot ka na ba ng bato? Sandali lang. Tingnan nyo, dumating si Lolo Sham. Si Lolo Sham ay babae. Sira ulo ka ba? Yumuko at yumuko agad. Sino siya at ang lakas ng dating? Hindi mo alam? Si Lolo Sham ang pinuno ng pangunahing pamilya sa Bundok Mian. Bilyonaryo siya. Ang mga batong pinagdaanan natin, Lahat galing sa minahan niya, hinukay mula roon. yung nasa tabi niya, tawag nila ay Kuya Hao, ang nangungunang dalubhasa sa bato sa Bundok Mian. Ang lahat ng magagaspang na bato, sa isang tingin ay alam niya ang halaga. Wala pang talo. Pansinin, ngayon, si Lolo Sham ay pumunta upang pumili mula sa bagong minang bato kung alin ang itatapon at papalitan ng mamahaling bato. Mahal, dumating na ang pagkakataon. Ako si Kuya Hao, gaya ng dati, kumakatawan kay Lolo Sham sa pinakamataas na karangalan ng Bundok Mian, pipiliin ko ang una, pangalawa at pangatlong antas upang maging patas. Itapon ito. Itapon din ang dalawang ito. Ito ay pwedeng ilagay sa merkado, hindi makatarungan. Itapon mo. Hindi ba't dumating ang pagkakataon? Kuya Hao, dapat itago ang dalawang ito, lalo na yung nasa kaliwa. Sino ka ba para magduda sa akin? Kung sino ako ay hindi mahalaga. Ang mahalaga ay si Lolo Sham ay hindi dapat palampasin ang uri ng batong dragon. Uri ng batong dragon.
Sa isang tingin ko lang masasabi, ito ay halatang basurang bato lang. Sabi mo alin ang basura? Pareho itong dalawa. Kung sasabihin mo na ang nasa kanan ko ay walang problema, pero itong nasa kaliwa ko ay hindi pwede. Alam mo ba na binibigyan mo ng duda kung sino? Lolo, may kasabihan. Ang makita ay maniwala. O gusto mo bang maglaban tayo? Tingnan natin kung sino ang may tunay na kakayahan. Lakihan niyo siya. Anong gagawin nyo? Oy, nagtatrabaho sa palengke, kasama pa ang buntis mong asawa. Sa buong mundo may ganitong lalaking walang kwenta. Tama. Ako. Nagdala lang ako ng pagkain para sa kanya. Hindi mahalaga. Itong si Kuya Hao ay magbabayad para sa kanyang bulag na tiwala magbabayad. Lolo Siam, kayo ang namamahala dito, kayong magdesisyon. Lolo Siam, huwag kang maniwala sa kanya. Hiwain. Hindi, Lolo Siam, itong... Sabi ko hiwain. Galing din ako sa bundok miyan kaya naniniwala ako sa isang kasabihan. Ang bayani ay hindi tinatanong ang pinagmulan. Kapag hinati natin ito, kung ang lumabas ay tunay na uri ng batong dragon, sabihin mo lang ang kahilingan mo. Kung ito ay basura paghahati. Ang asawa at anak mo sa akin. Hoy, anong ibig mong sabihin? Lapastangan. Ang lakas ng loob mong magsalita ng ganyan kay Lolo Siam. Hindi kailangan ng karahasan. Ate, dahil babae rin ako, alam ko kung ano ang kinakatakutan ng asawa mo. Kung papupuntahin ko siya sa kamatayan, hindi siya matatakot ang kanyang kahinaan ikaw. Asawa, tama si Lolo Siam. Kung lalabas ang uri ng batong dragon, hindi ko gusto ng pera. Gusto kong ibigay mo sa asawa ko ang pinakamahusay na seguridad at plano. Walang problema. Ipinapangako ko sa'yo. Asawa, hindi biro yan. Asawa, masisiyahan ka agad ang pinakamahusay na seguridad at pinakamahusay na package. Ilagay mo na ang bato. Lolo Siam, hiwain mula rito, pinakamaliit na pagkalugi. Gawin mo ang sinabi niya. Magpanggap ka. Marunong ka bang magpanggap? Ito lang, wala kang kwenta. Kuya Yao, kapag hiwa na ito, mawawala ka na sa amin magpakailanman. Si Kuya Hao ay nangibabaw sa mundo ng 30 taon. Imposible matatalo sa mga hamak na ito. Simulan. Basura nga ito. Kanina, sinong maangas? Sino ang nagduda sa akin? Kuya Yao, takbo tayo. Mga tropa, sugurin ninyo siya. Sige. Lolo Siam, ang batong dragon na ito naligtas. Anong ibig mong sabihin? Itong pare, kakagaling lang mula sa linya na iginuhit ko. Walang problema sa paghiwa niya. Wala. Eksakto, naligtas ang esensya ng batong dragon na ito. Pare, kunin mo ang martilyo. Tapikin mo ang tabi nito. Lolo Siam, huwag mong hayaang magulo pa niya. Hayaan mo siya. Bigyan mo siya ng huling pagkakataon. Kung hindi, barilin mo siya agad. Sige, tingnan natin ang mukha mo. Kung paano ka mapapahiya. Medyo totoo nga ito. Meron, pero ganitong klase lang. Ang liit ng butil ng jade na ito, ano pinagkaiba sa basura? Mahal, medyo hindi ko maintindihan. Mahal, noong naghahakot ako ng bato dito, marami akong natutunan. Itong bato, hiwain natin sa linyang ito para hindi matanggal ang pinakamagandang parte. Alam mo, ang pinakamagandang materyales, malaking pera iyon. Naintindihan ko na, parang pagpatay ng manok para sa itlog. Yung hiwa kanina, kinuha lang ang pinakamaganda, hindi na apektuhan ng itlog. Tama. Lolo Siam, pakiusap, ipagawa mo sa kanila ang paraan ng pagpapakinis na gaya ng sa uri ng batong dragon. Linisin at pakinisin ang ibabaw. Gusto mo pa ring lokohin ang amo namin? Alam mo ba, gugupitin ko ang dila mo. Sa puntong ito, wala nang atrasan. Ito, Sundin mo siya, pakinisin ninyo.
Isang pinakawalang kwentang butil ng jade. Tingnan natin sa huli kung ano ang masasabi mo. Naging uri ng batong dragon ito. Imposible ito. Nakita mo, kapag sinabi ng asawa ko na meron talaga. Pumatay ka! Buntis ka, ang bilis naman ng kilos mo. Lolo Siyam, nag-aalala lang ang asawa ko sa akin. Tingnan mo, itong uri ng batong dragon, nagkakahalaga ng 100 milyong kyat. Wow, 100 milyon, ang dami naman. Kuya Hao, kanina muntik na, halos mawala sa akin ang 100 milyon. Gusto mo pa manakit ng tao at iwasan ang responsibilidad, talagang ginawa mo kaming nawalan ng dangal sa bundok miyan. Lolo Siyam, madalas akong nasa tabing ilog. Paano hindi mababasa ang paa? Siya. Pero swerte lang. Hula lang na tumama. Swerte? Sa tingin ko hindi naman. Itong Ginoo, hindi basta-bastang tao. Lolo Siyam, gusto kong mag-request ng laban ulit. Gusto kong patunayan. Sinwerte lang siya. Gusto mo bang lumaban ulit? Pero hindi naman tiyak yon. Pumayag ako Bakit ka pumayag? para lang kumita. Sinong pumupunta sa bundok miyan, hindi ba para sumubok? Sige, ngayon ako na ang magpapasya. Kunin ang kontrata ng buhay at kamatayan. Pirmahan ang kontrata ng buhay at kamatayan. Ayon sa patakaran ng bundok miyan, ang matalo ay magpapatiwakal. Asawa, ito ay hindi biro. Asawa, huwag kang mag-alala. Ang 2 kamay ko, alam kong ano ang mahalaga at mura. Nakita mo ba itong kontrata ng buhay at kamatayan? Mula sa mga batong pinutol ngayon, pumili kayo ng tig-isa. Sige, pumasok. Sis! Tingnan natin kung anong basura ang mapipili mo. Huwag mong kunin ang pangit na bato na yan. Itong bato, ikaw ang magbubukas. Punta ako. Sigurado ka bang bubuksan mo ito? Oo. Inanyayahan ko ang asawa ko. Tulungan akong buksan ito. Bobo, ito kahit sa pagpapalutang ng bato, walang may gusto. Huwag husgahan ang itsura. Sa paningin ko, ang batong ito, parang kulay na bato na nahulog mula sa pag-aayos ng langit. Pareho lang ang antas. Nagpapanggap ka na talaga. Hamak na manggagawa, swerte ka lang. Nahulaan mo ng tama minsan. Akala mo ba, hari ka ng digmaang upahan? Bakit mo binabanggit ang hari ng digmaan ngayon? Hindi mo alam ito. Nung nasa Panjiayuan ako, nakita ko mismo, ang hari ng digmaan na palayaw ay kulog. Tinimbang niya ito sa kamay. Ang bigat ng isang pirasong jade at densidad, nasabi niya ng eksakto dahil sa pagsasanay ng martial arts, ang kakayahan ng hari ng digmaan ay lampas sa karaniwang tao. Kung ang bato ay may glass type o bean type sa pamamagitan ng densidad, masasabi niya, Tama, isang bag ng candy, timbangin sa kamay. Malalaman ko kung ilan. Isang bag ng asin, timbangin sa kamay. Malalaman ko kung ilang butil. Isang bote ng tubig, timbangin sa kamay. Malalaman ko kung distilled water o mineral water. sa pakikinig mo sa pagyayabang, parang nakita mo rin ang hari ng digmaan. Huwag magsalita ng walang galang. Si Kulog ang aking idolo, noong mamatay ang 2 kong magulang at ako'y nakakulong sa tubig, ang alamat niya, ang nagtaguyod sa akin sa hirap. Ang kanyang diwa ay hindi para sa mga hamak na gaya ninyo na makishare. Paumanhin, Lolo Siyam. Hindi kami makishare. Tama si Lolo Siyam. Kung narito si Kulog, naniniwala ako, sa pamamagitan lang ng pagtimbang, makukuha niya ang pinakamagandang jade. At ikaw ay isang hamak na katulong lamang. Pirmado na ang kasunduan sa buhay o kamatayan, mangyaring tuparin ang pangako. Tapos ka na ba? Kung tapos ka na, paputihin ko na ang asawa ko. Teka lang. Ako muna. Sa pamamagitan ng batong ito, tapusin ang laban natin. Nakita mo ba? Ano pa ang ipagkukumpara? Ito ay Esmeralda, pantay at puno ang kulay, medyo may asul na kulay. Halaga 200 milyon. Sus, yung kanina 100 milyon lang. 200 milyon pala.
mas matalas ang matanda. Si Kuya Hao ay palaging unang tao sa bundok Mian. Sige. Ang galing ni Kuya Hao. Tapos na ang laban. Hindi ka namin binigo, Kuya Hao. Ang ilang tao ay maaaring mapalad, minsan hindi naman pwedeng mapalad 2 beses, di ba? Mahal. 200 milyon ang natitira pang mga bato, kaya bang maglabas ng ganyang karami? Mahal, huwag kang mag-alala. Sila ay makikitid ang pananaw. Ang kamay ko ay tiyak na hindi matatalo. Sige, naniniwala ako sa'yo. Bastos na trabahador, sinabi ko na sa iyo dati pa. Maliban kung ikaw si Thunder, kung hindi, talagang hindi mo ako kayang talunin. May posibilidad ba na ako mismo? Ano? Sabihin mo ng mas malakas. Hindi mo ba narinig? Sabihin pa lang ni Lolo Siam, huwag kang makikinabang. Tama na. Kahit na dumating si Thunder, kailangan sundin ang resulta ng laban. Sino ang aalis? Sino ang mananatili na sasadyad na ng tadhana? Sige. Ako na ang magbubukas. Hintayin natin itong tao magpakamatay na siya. Ang sabi nga, kahit ang mga Diyos ay nahihirapang husgahan ang bato, ang tigas ay nagiging malambot, isang hiwa, mahirap. Isang hiwa mayaman. Isang hiwa patay. Wow. Ang galing talaga, Diyos ko. Tingnan mo, tingnan ninyo binabasag niya ito. Wow, sus. Mahal ang kalidad nito, pinakamataas na uri ng Imperial Green Jade. Ang kalidad nito. Hindi ka panipaniwala. Hindi pa ako nakakita ng ganito kagandang material. Hindi ka panipaniwala. Imposible siya. Saan siya makakahigit sa akin? Ikaw talaga si Thunder? Mahal, maligayang kaarawan. Pinakamagandang berdeng hiyas ng emperador. Sagana sa kulay at tubig sa bundok Mian. 1 beses lang sa 100 taon. 1 beses sa 100 taon. Nakita ko ito. Si Lolo Siam ng bundok Mian kasama ang kanyang mga tauhan bumabati sa kataas-taasan. Bumabati sa kataas-taasan. Pakiusap, tumayo na kayo. Isang laban lang naman manalo o matalo, okay na, hindi naman kailangan ito. Ayon sa patakaran ng bundok Mian, ang naglabas ng pinakamagandang hiyas ay ang kataas-taasan itaas sa trono pangalagaan ang mahalagang hiyas magpakailanman. Mahal. Naalala mo ang kaarawan ko. Sinabi mo sa panaginip mo. Kuya Hao, pinirmahan mo ang kasunduan ng buhay at kamatayan. Kami ng bundok Mian, ang aming salita ay batas, sinasabi at ginagawa. Hindi ko inakala, bago mamatay, makikita ko pa ang berdeng hiyas ng emperador. Sa buong buhay ko. Sulit na. Isang laban lang, huwag nating kitilin ang buhay. Pagkatapos nito, magretiro na ako. Hindi na lalabas muli. Mahal. Ang galing mo. Mahal, hindi ito mahalaga. Kailangan mong malaman sa mundong ito, ikaw ang pinakamahalaga sa akin. Kataas-taasan magpapadala kami ng mga tanod para ihatid ang ginang pauwi pakiusap, bigyan mo kami ng pabor. Pumunta sa bulwagan para uminom ng tsaa at mag-usap. Yaner, umuwi ka na at magpahinga. Kami ni Lolo Siam ay mag-uusap. Sige, magluluto ako at hihintayin kita sa bahay. Tayo na. Kataas-taasan, maaari ba kitang tawagin sa iyong pangalan? Siyempre, Xiaoyao. Ano sa tingin mo sa akin? sa gitna ng kamatayan, may buhay lumusot sa karamihan ng tao, 100 ng dugo. Isa kang tunay na bayani. Ano pa? Isang taong katulad mo na pambihira kung mapoprotektahan mo ang aking pamilya. Tutulungan kita sa pagpupulong ng pagsusuri sa mga kayamanan, makakuha ng kayamanan. Ganoon mo ba kamahal ang asawa mo? Oo naman. Sino pa ba ang dapat kong mahalin? Lumiko ka. Lolo Siam, mag-iingat ka. Kung tungkol sa negosyo ang usapan, sasamahan kita. Kung tungkol sa mga bagay-bagay, wala akong interes. Ang gusto niyong mga lalaki iyan lang naman. Gusto pero hindi kailangang makuha. Hindi ko maintindihan kung ano ang pagkukulang ko sa kanya. Kung magsasalita ka pa, huwag kang magtaka kung walang awa. Ikaw nga ay si Thunder.
Pag-usapan natin ang negosyo. Gamitin mo ito, karapat dapat ka nito. Paano naman? Bukas malalaman ng buong Nanyang na sa ating bundok miyan ay natagpuan na nagkakahalaga ng 500 milyon ang pinakamagandang berdeng hiyas ng emperador kumita na ako, ito ang bayad sa iyo. Salamat, Lolo Siyam. Hindi na. Kung gusto mo talagang magpasalamat, gamitin mo ang pangalan ng Thunder. Ang katawan ko ay para lamang sa hari ng digmaan. Hindi na kailangan. Paalam. Bagong lutong egg tart. Baka magustuhan ng asawa ko. Sa aking teritoryo may maglalakas loob na hindi magbayad ng toll. Ginoo, maawa ka naman, buntis ako. Hayaan mo akong dumaan. Walang pera, umalis ka. Nasaan ang pera? Hayaan mo silang dumaan. Hindi pwede. 1 piso bawat tao. Dito sa lugar ko, huwag kang magpakabayani. Ay, anak ko, ay nako. Ginoo, maawa ka. Malaglag si Ate Jow, anak ko. 2 ang mamatay. Sige. Sige. Ay, Lapit. Teka, itong si Ate Jow. Hindi basta-basta. Itong si Tia Jow. Hindi bastos. pagkain. Huwag sayangin ang pagkain. Lakas loob mong dayain ako itinago ang pagkain sa ilalim ng damit. Patayin mo na lang ako, amo. Iwan mo ang pagkain sa lahat. Lahat kami galing sa kanlurang bundok tumakas sa gutom. Matagal na kaming hindi kumakain. Itong inaiwan ko sa'yo, suntukin nyo. Teka. Kilala mo ba itong card? Sa teritoryo ko, gusto mo akong takutin sa pangalan ni Lolo Siyam. Itong mga refugee galing sa bagong bundok. Teritoryo ito ng aking amo. Sapat na ba itong pera? Hulutin nyo. Kalimutan na natin ang nangyari ngayon. Mga kapatid, inom tayo lakad. Bayani, ikaw ang aming tagapagligtas. Ikaw ang aming tagapagligtas, Bayani. Tumayo kayo. Huwag kayong mag-alala. Bayani, gagawin namin ang lahat para sa'yo. Nagpapasalamat kami at gusto naming gumanti. Sa totoo lang, may isang bagay akong kailangan ng tulong mo. At ito ay bagay sa iyo. Bago mag-isang buwan ng aking asawa at anak, gusto kong alagaan sila ng mga ate. Tia Jow, Oo, pwede ba? syempre gusto ko. Kung hindi dahil kay Mr. Shi, patay na ako. Alagaan si Miss Lu at ang anak, masaya ako. Tia Zhao, sobra ka naman. Lahat tayo dayo. Magtulungan tayo. Oo. Ay, tungkol dyan ang aming bayan sa bagong bundok. Nung nakaraang, yung bandido na may gagamba sa mukha ginulo ng husto. Gagamba, so ang kanilang pugad ay nasa bagong bundok. Miss Lu, kilala mo sila? Tia Jow, may iba pa ba silang miyembro? May isang babae parang alakda ng pangalan. Talaga namang agos ng ilog. Alam kong nangungurakot sila ng pera. Pero hindi ko alam na nasa bagong bundok sila. Kung ganun, pupunta ako kaagad sa bagong bundok. Mahal, huwag kang mag-alala. Sa pagkakataong ito, aalisin ko sila ng tuluyan para hindi na bumalik ang problema. Tia Jow, ikaw na ang bahala dito. Tia Jow, huwag kang mag-alala. Ang iyong anak at mga kababayan, gagawin ko ang lahat para magkaroon sila ng magandang buhay. Ikaw yan, suko ka na ba? Kung hindi, laro tayo ulit. Tataya ka pa ba? Oo. Bababawi ako. Batong mula sa kalawakan. Nandyan na. Sino yan?
Reinforcements mo yan? Maglalaro ka ba? Kung hindi, umalis ka na. Hoy, may bagong bisita. Hindi ba yung dati yung nagtatanggol sa inaapi, Bayani? Maligayang pagdating sa buong bagong bundok. Pinakamasayang lugar dito. Ano ang ginawa ninyo sa kaibigan ko? Ang mga palaboy nung nakaraan ay kaibigan mo. At itong ulo ng baboy ngayon ay kaibigan mo rin. Bakit mo siya ginagalaw? Dahil may utang siya sa akin ng 100 milyon. Batong mula sa kalawakan. Kahit papaano nasa lihim na talaan ka, may pamilya kang umaasa sa'yo. Paano ka nagpatalo sa sugal? Kung natalo, tanggapin. Anong sugal? Wala kang pakialam sa pamilya mo? At sa iyong mga tauhan? Xiaoyao, huwag kang magmataas sa moralidad. Pinipilit mo ako, pinupuna mo ako. Sasabihin ko sa iyo. Dahil natalo ako sa laban sa iyo, pumunta ako rito para magsugal at maglibang. Kaya ako napunta sa ganitong sitwasyon. Loko-loko, baliw ka dyan, bababawi ako agad. Maraming sugarol ang katulad mo. Umaasa sa swerte. Sa huli, nawasak ang pamilya at namatay. Walang maayos na libingan. Umalis ka. Sasabihin ko sa iyo, huling laro. Panoorin mo kung paano ako babawi. Ang saya-saya. Sigurado akong siya si Alakdan. Ikatlong pinakamalakas sa agos ng ilog. Gagamba. Pangalawa sa agos ng ilog, siya lang ang mas malakas kay Yaner. Ginamit ko ang pandama ko para tumaya. Para iligtas si Batong mula sa kalawakan. At ilantad ang kanilang daya. Isakay sila sa bagong bundok sa inspektor. Tingnan natin. Anong mga laro ang gagawin nila? Para lokohin si Batong mula sa kalawakan. Simple lang, 3 dice. Kung sino ang mas mataas ang puntos, siya ang panalo. Baliktad na panalo. Parehong patakaran. Si Alakdan ang magumpisa. Hindi sige, hindi ako mahihiya. Buksan. Sandali. Manood lang, huwag makialam. Yan ang pangunahing tuntunin. Ano bang gusto mo, mamatay? Isa lang sasabihin ko sa kaibigan ko. Batong mula sa kalawakan. Talo ka. Xiaoyao, sabihin mo, kaibigan ba kita? Oo naman. Pero natalo mo lang ako. Sa bagong daungan, ikaw ang nagpaalala. Sasabihin ko sa'yo, buntis siya sa anak mo, ayaw niyang sabihin. Oo, kaibigan kita. Salamat at itinuring mo akong kaibigan. Batong mula sa kalawakan. Ang tira mo na lang ay ang mura mong buhay. Tapos na ang laban. Ayon sa patakaran, ang 500 milyon ng talo ilagay sa utang. Ano, 500 milyon? Isang mura na buhay. Batong mula sa kalawakan, huwag kang magpadala sa galit. Hindi mo alam. Naghihintay ang tatay at nanay ko sa akin sa bahay. Mabuti naman ang kalusugan nila. Ang asawa ko, kasama ang anak kong lalaki at babae. Naghihintay din sila sa akin sa bahay. Mayroon pa akong mahigit 60 tauhan. Natalo ko na silang lahat sa sugal. Kukunin niya sila para maghukay ng bato sa minahan. Kuya, mali ako. Hindi na ako sasali sa sugal. Isang lalaking matapang, nasira dahil sa sugal. Nakakaawa at nakakalungkot. Oy, bakit ka nagbubuntong hininga? Meron pa siyang iba, tulad ng tatay, asawa at anak na babae. Pwedeng ibigay sa amin ng mga ito. Dahil natalo siya, susunod na ako. Welcome. Sige, Kaya mo ba? Huwag kang padalos-dalos. itali ninyo siya. Gusto kong makipaglaro sa dakilang mandirigma na ito. Hindi ako pumapasok sa sugal para sa panalo o talo, kundi para sa daan ng langit. Ano ang katarungan? Ang landas na hinahanap ng publiko. Ano ang daan? Ang daan ng langit, kinukuha ang sobra at pinupunan ng kulang. Pare-pareho lang. Ang daan ng tao ay hindi ganoon. Kinukuha sa mahihirap para ibigay sa mayayaman. Humahanga ako sa'yo pero parang inaasar mo kami.
At inaasar din ang libu-libong sugarol sa mundo. Humahanga ako sa'yo dahil ang yabang mo, puta. Ang lalaki dapat ganyan, astig. Kahit di ko alam kung bakit siya ganyan. Tara, gaya ng dati. 3 dice bawat isa, ikaw ang mag-shake ay shake mo, tapos tingnan mo. Pagkatapos tingnan, magdesisyon kung bubuksan o hindi. Sige, Paghambingin lang ang laki. Isang laro magpapasiya kung sino panalo. pusta ako ng 100 milyon. Angas Gusto ko ang ganyan kang klase, ang yabang-yabang mo. Hindi mo babalak tulungan ang bobo mong kaibigan manalo pabalik? Sabihin mo lang kung susunod ka o hindi. Susunod ako dagdagan ng 100 milyon. Sa aking teritoryo, paano magkakaroon ng mananalo sa akin? Sige, simulan na. Tingnan mo ang itsura ng taong to. Baka mas masahol pa sa bobo kanina. Ang galing, karapat dapat kang maging kuya ko. 3-6, ano ang panalo niya? Tapos na talagang hindi ko sinasadya, ang malas mo lang. Hindi pa sumisikat ang araw, hindi pa alam kung sino ang mananalo. Hindi ka man lang tumingin, paano mo malalaman kung sino panalo? Hindi ko na kailangan tumingin. Naririnig mo ba yan? Tao ba ang nagsabi? Paano kung dagdagan natin ng 100 milyon? Bahala ka. Kuya, kaya ba? Napakasama nila. Sinabi ko na, sa aking laro walang talo o panalo. Tanging ang langit ang nagpapasya. Sige, dagdagan ng 100 milyon. Sasabihin ko sa'yo, magbabayad ka ng hindi mo akalain. Bukas na, bukas na. Ganito, ibaliktad mo ang 2 dice sa ibaba. Kung hindi ito 6, uutang ka sa akin ng 300 milyon. Yung 4 na mukha ng 2 dice sa ilalim ay eksaktong kapareho ng nasa itaas. Paano ito hindi magiging 6? Hindi ka man lang tumingin. Paano mo alam na 6? Baka nandadaya ka? Paano naman? Inalog ang tasa sa kamay. Paano nagsalansa ng 3? Ikaw ay 3-6, ako ay 3-6 na magkakapatong. Sa lohika ako ang panalo. Walang katwiran. Tabla tayo. Ayaw ninyo lang ibigay ang 300 milyon, di ba? Pareho ang puntos. Tabla talaga ito. Sige. Sige, ulitin natin. Ulit, maaari kang manalo ng sandali, ngunit hindi ka mananalo habang buhay. Parehong patakaran. Laban pare. Laban pare. Tumahimik ka. Hindi ako matatalo. Ganyan ang pagkatao. Kahit na ang mga mandaraya na nag-set up ay nahuhumaling din sa sugal, ito ang tadhana. Tatlong 6 na nagsalansan, talo ka. Talaga? Kaya mo bang buksan? Buksan. Paano ito nangyari? Nakita ko kanina 3-6 eh. Ikaw na, sigurado ako, mas malaki pa sa 3-4 ko. Imposible, talagang imposible. Paano naman kahit na mandaya ka, hindi lalabas sa dice ng iba? Kaya pala ang hari ng digmaan hindi lang marunong lumaban, marunong din mag-dice. Hindi ba tabla ang round na ito? Hindi pa tapos, hindi pa tapos. Kuya, mas mabuti pang tumigil na tayo. Mas mabuti pang mamatay ako kaysa tumigil. Dagdagan ng taya, 1 bilyon ulit. Grabe. Si Amo, hindi pa ako nakakita na tumaya ng ganito kalaki. Hindi ako maniniwala na mananalo ka pa maliban kung ikaw ang number 1 na mersenaryo sa lihim na talaan. Hari ng digmaan na si Thunder. Tama, hindi ninyo siya matatalo dahil siya ay... Tumahimik ka, hayop, suga pa kang sugarol. Si Thunder lang ang may pambihirang bilis ng kamay at pandinig. At ikaw ay isang pulubing pumunta sa bundok niyan para maghanap ng pagkain. Tapos ka na ba? Kung tapos ka na, pwede na tayong magsimula.
Sa pagkakataong ito, hindi ako titingin. Buksan na lang. Tignan natin kung mananalo ka pa. Ang galing ng amo. Hahayaan ko na lang na mandaya ka. Sa pagkakataong ito, diretso ako. Tingnan ko kung ano pa ang kaya mong gawin. Walang punto sa pakikipag-usap sa iyo. Ano yan? May sobrang isa. Nabasag ang isa sa mga dice. 19. Talo ako. Talo ako. Matagal na akong nagtatakda ng laro. Hindi pa ako nakakita ng ganyang husay. Ako pala ang nasa balon. Kasama ang nauna 1 bilyon at 300 milyon. Kailangan bang mag-utang? Hindi ko maintindihan. Hindi ko maintindihan. Walang hindi maintindihan. Ang iniisip nyo lang ay panalo o talo, kaya para manalo, kailangan nyong mandaya. Ang iniisip ko ay ang landas ng langit. Hindi mahalaga ang panalo o talo. Ito mismo ang nagpapatunay sa kasabihan ng mga ninuno, ang hindi pagsugal ay panalo. Kalokohan. Ngayon, kailangan kong turuan ka ng leksyon. Pinilit mo ako. Papatayin kita para hindi mo na kami manalo. Dadalhin nyo ang inyong tala ng pagkatalo hanggang sa hukay. Bakit lahat sila bumagsak? Ikaw ba talaga si Thunder? O siya nga si Thunder. Imposible. Matagal nang nawala si Leiting. Ilang taon nang naghahanap ang mga bounty hunter. Wala pa ring nahanap. Tama, ikaw masamang sugar roll, isang talunan. Kung sasabihin mo totoo na. Bakit hindi kayo maniwala? Ang tao naniniwala lang sa sarili niyang obsesyon. Kapag nasa mesa na ng sugal, lahat ay iniisip na mananalo sila. Iniisip na kaya nilang bumawi sa isang laro na mabawi ang lahat ng natalo nila dati. Kaya ang mga gumagawa ng daya, sinasamantala nila ang isipang ito. Tama. Nakita mo rin ang batong mula sa kalawakan. Hindi naman talaga sila nagwagi sa iyo sa mesa ng sugal. Ayaw din nilang manalo sa iyo sa mesa ng sugal. Kapag natalo ka, kukunin nila ang sandata at papatayin ka. Hindi ito paglalaro ng dice. Ito ay kasakiman. Kuya, naiintindihan ko. Salamat. Pangalawang kuya, pangatlong ate. Pinapunta kayo para hulihin ang panganay na ate. At ngayon, nandito kayo nanloloko ng tao. Mukhang natalo pa kayo. Ano kung natalo? Kesa sa'yo na binugbog ng walang kwentang asawa ng panganay na ate, mas mabuti pa yon. Oy, lumalayo na. Lumalayo na ba? Sino ang hindi pa natatapos ng gawain na ibinigay ng amo? Hindi naman kayo matatalo. Nagse-set up ng daya pero natalo pa sa isang estranghero. Tingnan natin kung sino ang nagpahiya sa akin. Ito. Siya. Kayo. Magkakilala? Siya. Lighting. Siya ay asawa ng Master Ate. Ang estilo ng kanyang suntok ay parang Lighting. Sa pag-iisip na pinabuntis niya si Master Ate ng kanyang bastard, nasusuka ako. Ako naman, gusto kong tumawa. Nakakaisip si Master Ate na parang bulaklak ay napunta sa isang tae. Si Yanner kasama ninyong mga ito ay matagal na magkakasama. Ay nakapanatiling malinis ang puso. Ay talagang pambihira. Kuya, si ate na ikinasal sa iyo, siya ang pinakamasayang babae sa mundo. Tumahimik ka, ikaw na sugarol na aso. Wala kang karapatang magsalita. Nasaan ang 500 milyon ko? Talo ka sa akin kanina. Kanselado na. Ibang usapan niyan. Ngayon ay papatayin ninyo ang kuya ko. Ano pang utang ang pag-uusapan? Mas mabuti pang lumaban na lang para lipulin kayong lahat ng mga ahas at daga. Hindi ba ito sa bagong daungan ang malaking tanga na tinalo ko ng todo? Ang mahihina ay walang karapatang magsalita. Ang mga matatanda ay nag-aaway, ang mga bata ay umalis na.
pag-ingat batong mula sa kalawakan. Ito ang kanilang pinagsamang espesyal na teknik. Ako ay butiki gagamba. Ako ay alakdan ahas na may kalansing buntot. Kahit gaano kakalakas, hindi mo kami matatalo na apat maliban kung ikaw si Lating mga tropa, awayin natin siya. Wisit. Batong mula sa kalawakan. Batong mula sa kalawakan, bakit mo ginagawa ito? Lating. Ito ang utang ko sa iyo. Kung wala ka, hindi ko malalaman kung ano ang tinatawag na hindi pagsusugal ay panalo. Siya nga si Lighting. Huwag na pansinin, awayin mo pa siya. Naglakas loob kayong patayin ng kapatid ko. Talagang hindi matatanggap ng langit ito. Tulad ng dati, may kulog na naman. Baka naman? Siya nga. Ang nakakasakal na pakiramdam na ito ay hindi ko pa nakita kailanman. Huwag kang lumapit. Huwag kang lumapit. Bulalakaw na may kulog. Kakasimula ko pa lang, hindi na kayo kumakaya. Ginamit na namin ang lahat ng lakas namin. Pero natalo kami sa isang galaw niya. Huwag na kayong magsabi na ginamit nyo ang tunay na kakayahan. Kundi sasabihin ng iba na wala kayong kakayahan. Hindi ka tatantanan ng amo. Sa tingin mo hahayaan ko kayo? Mal. Mahal, ito ay... Ngayon inayos ko na ang buhay mo at nilinis ko na ang mga junior mong kapatid. Tapos na ang kanilang karera ng kasamaan. Ano ang nangyayari? Maya-maya, darating ang inspektor mula sa bagong bundok. Nagpatakbo sila ng iligal na sugalan. Dapat silang managot. Sugalan? Hindi ka panipaniwala. Gagamba at alakdan, ginawa nila ang ganitong kasuklam-suklam na bagay. Ate, pinagtaksilan mo ang guro, ikaw ang walang hiya. Ang aking mga kamay ay walang dugo. At hindi kailanman naging kabilang sa inyo. Kuya Yao, salamat. Pero nandidiri ako sa kanila. Sige, bye. Mahal. Gusto kong humingi sila ng tawad sa iyo. Bakit? Anong ginawa namin? Humihingi kami ng tawad? Tama na, ayoko nang magpunta sa nakaraan. Sige, bye. Mahal, hihintayin kita sa bahay. Sige. Ngayon, gusto ko kayong humingi ng tawad sa aking kapatid. Sarili niyang mga baraha ang ginamit. Bakit ako hihingi ng tawad? Ahas na may kalansing buntot. Pumasok ka nang walang pahintulot sa bahay. Sinira mo ang mga kasangkapan. Gumagawa ka ng lason. Walang hiya. Butiki. Nagnanakaw ka ng kung ano-ano. Mabaho at pervert. Baluktot ang pagkatao. Gumagawa ka ng lason. Napakasama ng iyong mga ginagawa. Alakdan. Nandaraya ka at nagnanakaw. Nanggagamit ka ng alindog? Kasuklam-suklam. Gagamba, lihim kang nagplano, inaapi mo ang mahihina. Nag-set up ka ng sarili mong checkpoint, kumikilos ka na parang tulisan. Kasalanan mong napakalaki. Wala kang karapatang humatol sa amin. Ang langit ay may mata, walang makakatakas. Ang gumagawa ng masama, tiyak mapapahamak. Hindi ka palalampasin ng amo namin. Kahit 10 amo ninyo ang dumating, ano magagawa nila sa akin dahil... Dahil ikaw ay kidlat. Imposible. Kidlat. Oo nga. Sa paningin ko, kayo ay parang langgam lamang. Inspektor ng bagong bundok darating na. Maghintay kayo rito. Kapatid, iuwi kita.
batang ito ipinanganak na. Sa wakas may kumpletong pamilya na. Siya ay anak ng 2 tagapagligtas natin at anak din ng lugar na ito. Kapag panahon na, dadalhin natin siya sa dating lugar natin. Maghahanda ng isang selebrasyon ng ikahanarto na araw para pasalamatan ang lahat. Sige. Anak, huwag kang umiyak, huwag umiyak. Mamaya papaltan kita ng bagong damit para ipagdiwang ang birthday mo. Ate Jau, isama mo si anak at ang nanay niya para magpalit ng bagong damit. Sige. Akala ko dumating na ang lahat, Ate Jau, bakit ikaw lang? Ate, nasaan ang iba? Tanghali na, kumain muna tayo ng tanghalian. Itong bata, ang dugo niya ay dugo ng pinakamalakas na mandirigma sa mainland. Ate Jau, alam mo yon? Ang kanyang ama ay isa ring malakas na mandirigma. Kapag lumaki siya, tiyak na siya ay magiging isang napakalakas na mandirigma. Sino ka? Nasaan ang asawa ko? Anak, tingnan mo ang bilis ng init ng ulo ng tatay pero matalino siya. Tiyak na mahulaan niya kung sino ako. Saan mo itinago si Ate Jau? Hindi ko siya itinago. Ginawa ko lang pinalitan ko ang mukha ko ng kanya. Para sa akin ang pagtanggal at pagtahi ay napakadali. Nagkamali ako. Hindi ko naunawaan ang ugali mong mag-isa. Hindi mo tinatanong ang asawa mo. Hindi ka rin sinasabihan ng asawa mo. Nagtatago kayo sa isa't isa. Ito ang tawag sa mag-asawa? Hindi mo dapat husgahan yan. Magaling kang magbanta. Pero ang anak mo at ang asawa mo nasa akin ngayon. Hindi ko talaga maintindihan. Anong karapatan mo sa akin, isang pinakamahusay na eksperto, magbanta? Bukod kay Ate Jau, paano ang iba pang mga kababayan? Ano sa tingin mo? Sa aking kakayahan sa lugar na aking kinaroroonan, may makakaligtas pa ba? Mas mabuti pang tanungin mo ang asawa mo. Hindi na kailangan itanong. Wala kang dahilan para patayin siya. Hindi mo rin siya mapapatay. Matalino ka nga. Nagpadala ako ng tao para patayin siya. Hindi inaasahan na magiging ganito dahil lahat sa inyo. Nasaan siya ngayon? Huwag kang mag-alala. Hindi pa ako tapos maglaro. Kinukuha ko ang anak mo. Gusto ko lang maglaro ng mas nakakatuwang laro. Yaner! Kuya Yao, huwag mo akong pansinin. Protektahan ng ating anak. Ang pangalan ng larong ito ay pumili ng isa. Noong bata pa tayong mga babae, karaniwang tinatanong ang ating mga lalaki kung ako at ang nanay ko ay nahulog sa tubig ng sabay. Sino ang una mong sasagipin? Ngayon, ang tanong na yan ay ibibigay ko sa'yo. Ang taong pumatay sa aking 4 na minamahal na estudyante, si Yayang. Yung 4 mong alaga, napakasama ng ginagawa, punong-puno ng dugo ang kanilang kamay. Dinala sila ng pulis, karapat-dapat lang sa kanila iyon. Sa tingin mo ba? Sa ganyang sasabihin mo ay mawawala ang responsibilidad mo? Wala akong responsibilidad. At hindi ito dahilan para pumunta ka rito at manakot sa akin. Siya Yao, wag mo na siyang pakiusapan. Siya ang pinaka masamang tao sa mundo. Noong 5 kaarawan mo naligaw ka sa lansangan, nakita kita at pinalaki kitang unang mamamatay tao sa lupain, Lark. Ako ang nanay mo, may anak ba na ganyan makipag-usap sa sariling ina? Ang pangalan ko ay Luyan, hindi Lark. Walang utang na loob. Subukan mo siyang galawin muli. Subukan mo ulit. Isang piga lang ng daliri ko. Si Lark at ang anak niya ay mapupunta sa impyerno agad. Pero hindi ko gagawin yon. Gusto kong makita siya Yao na sobrang nasasaktan, inagaw mo ang panganay kong alaga, nawala sa akin ang 4 na alaga. Gusto kong maranasan mo daang beses na sakit kaysa sa akin. Hindi ko hahayaang mangyari iyan. Tama na. Wala na akong oras sa walang kwentang usapan.
Piliin mo si Lark. Piliin mo siya, bibigyan kita ng 1 bilyon. Gagawin kong maganda ang kalagayan ng anak mo mula pa sa bata. Mahal ko, huwag isama mo ang bata at mabuhay ng maayos, mahal. Walang sino man ang makapipilit sa akin na pumili. Nilason mo ako. Akala mo ba? Noong ibinigay mo sa akin ang bata, hindi na ako si Ate Zhao. Naiintindihan mo ba, tanga? Huwag kang magaling-galing. Kahit na nasa bagong daungan ka, tinalo mo ang ahas na may kalansing buntot at butiki. At sa bagong bundok naman, tinalo mo ang alakdan at gagamba. Kahit pa sa bundok miyan ay nakuha mo ang pinakamagandang berdeng hiyas ng emperador. Ang lahat ng ito ay wala lang. Para sa akin, wala lang yan. Sa paningin ko, isa lang ang tao na kayang talunin ako. Sino? Iyon ay ang nangunguna sa lihim na talaan sa loob ng 8 taon. Ang dating mundo, ang pinakamalakas na organisasyon ng mersenaryo, ang hari ng digmaan, kidlat. Sige. Wala nang daldal, bibilang ako hanggang 10. Kung hindi ka pipili, papatayin ko rin silang dalawa. Ngayon, may isa pang dalubhasa na dumating ng hindi inanyayahan. May isa pang dalubhasa. Ngayon ay ang handaan ng 100 taon ng anak ng aking benefactor. Lahat, magpakita kayo ng sigla. Anong nangyayari dito? Bakit? Gusto mo bang ang dalubhasang iyon ay humadlang sa akin? 3 minuto. 3 minuto lang ang kailangan ko. Kung kaya niya kang pigilan, kapag nakabawi na ako, ay gagawin kitang mula sa buhay ng asawa ko ganap na mawala. Sinong hamak ito? Nanangahas sirain ang handaan ng aking benefactor? Hindi ba si Lolo Siyam yan? Unang korona ng bundok miyan, kamakailan lang, sa pandaigdigang merkado ng Jade, naghari ka. Ano, ikaw ba ang ninang ng batang ito? Siya ay anak ng bundok miyan. Si Xiao ay kasama ang kanyang asawa na pumunta sa bundok miyan upang maghanap buhay. Tinutulungan niya akong pumili ng mga uncut na bato. Siya ang nakatuklas ng pinakamagandang berdeng hiyas ng emperador. Sino ang maglalakas loob na galawin siya? Isang batang babae? At nangangahas kang magsalita ng mayabang sa nakatatanda? Gino, kung gayon pakiusap, sabihin mo ang iyong pangalan. Sa lihim na talaan ng 3,000, ang ulo lang ang kukunin ko. Kumukuha ng pera, nag-aalis ng problema. Matapos alisin ang bangkay ay dinidikdik ko ng daliri sa dugo. At iginuguhit sa lupa ang 3 patayong guhit. Agos. Agos ng ilog. Tama, ang karamihan ay parang agos na walang tigil. Ang gabi ay pag-amin ng kamatayan. Ako ang Panginoon ng gabi. Wala akong pangalan. Tinatawag ako ng mga tao na amo. Oh, sapat na ang yabang. Pero kung bata ka pa ng 20 taon, maaaring magkaroon ako ng interes na kunin ka sa ilalim ng aking pakpak. Nakakalungkot. Ikaw ay isang kagandahang kumupas, isang bayani sa dulo ng kanyang daan. Sige. Hindi. Lolo Siyam, hindi mo siya kayang talunin. Mas mabuti kung huwag kayong gumalaw. Huwag kang mag-alala, kagalang-galang, poprotektahan namin ang iyong anak. Katawa-tawa, isang lampin ang makakapigil sa akin? Kailangan ko lang ng isang daliri para gawing talunan si Lolo Siyam. Subukan mo, huwag. Mas malakas pa sa inyo ang langaw. Lolo Siyam, huwag na kayong magpumiglas. Alam ko ang kakayahan niya. Ngayon, Isa lang sa mundo ang tao na makakalaban sa kanya. iyon ay ang dating hari ng digmaan. Leiting. Tama, ako ay mapalad na makita ang lalaking iyon 7 taon na ang nakalipas. Una sa lihim na talaan. Kung ako ang papatay sa kanya, putulin ko agad ang ulo niya at isabit sa aking silid. Gawing pinalamanan bilang walang hanggang medalya ko. Hindi mo siya mapapatay.
Kung patas ang laban, papatayin ka niya agad. Isang taong mababa tulad mo. Ang magagawa lang ay kunin ang kanyang pamilya at kaibigan, pati ang mga taong malapit sa kanya para takutin siya. Pwede ba iyon? Bakit hindi? Tao lang siya, may kahinaan. Kahinaan? Ay nasa pamilya at kaibigan pati sa mga taong walang kinalaman. Ako naman, laging nag-iisa, bukod sa 5 alagad ko at ilang utusan, wala na akong iba. Ito ang aking kalakasan. Malika, ito ang mismong... Clark, alam ko ang sasabihin mo, mali ka. Wala akong pakialam sa'yo. Kung may pakialam ako sa'yo, hindi ko sila ipapapatay sa'yo. At ikaw ngayon, ang gamit ko para patayin si Xiaoyao, wala kang kwenta. Hindi mo mapapatay si Xiaoyao. Bakit? Dahil kaya niyang mag-jade, malakas siya. Dahil hindi siya nag-iisa tulad mo. May taong gagawa para sa kanya. Napapatay sa'yo. Interesting. Subukan natin. Lolo Siam. Lolo Siam. Lolo Siam. Alam mo namang pinupukaw ka niya, bakit mo ginawa iyon? Dahil kung hindi ko ginawa iyon, papatayin ka niya. Dahil nasa kanya ang iyong kahinaan, ang asawa at anak mo, at saka nalason ka na. Hindi ka na makagalaw, 1 minuto na lang ako, 1 minuto na lang at makakabawi na ako. Lolo Siam, kasalanan ko ito, dumating kami sa bundok Mian. Hindi ka man lang namin natulungan at... Tumahimik ka. Alam mo ba, ikaw ang taong kinaiinggitan ko sa mundong ito. Wala akong tsansa laban sa kanya. Ngayon, gusto ko lang itanong sa'yo ang huling tanong. Sabihin mo. Ikaw si Lighting. 'Di ba? Oo. Sige. Bago ako mamatay, makasama si Lighting ay karangalan ni Lolo Siam. Puta, ikaw talaga si Lighting. Kung ganon ano? Kung hindi ano? Bago mamatay, maganda ang sinasabi tinulungan ni Lolo Siam ang aming pamilya na manirahan sa bundok Mian. Wala siyang pinagsisisihan bago mamatay at ako ay kontento na. Mabuti. Ang galing, napakadakila, ang galing, marunong tumanaw ng utang na loob. Kayo bawat isa, nagpapakita ng moralidad sa harap ko. Nakakasuka, tama na. Ayoko nang magsalita. Xiaoyao, pumili ka sa 2 dali asawa o anak. Pipiliin kong mamatay ka. Bakit mo ako tinititigan? Tinanong kita, bakit mo ako tinititigan? Bilis bibilang ako hanggang 10 isa. Noong 5 taong gulang siyan, natagpuan mo siya. Tingnan mo, may pambihirang buto-buto siya, isa siyang henyo sa martial arts. Kaya sinanay mo siya upang maging isang profesional na mamamatay tao ng agos ng ilog. 2, 3. Hindi mo ba naisip na siya ay isang napakamahal at mabuting tao? Hindi siya handang manakit ng iba, pabayaan ng aso at pusa. Kahit isang langgam, ayaw niyang saktan. Isang napakadalisay na puso. Paano siya papayag na utusan mo? 4, 5, 6. Sinabi sa akin niyan na siya ay dating dalaga mula sa mayamang pamilya. Isang prinsesa mula sa isang mayamang pamilya. Dahil lang sa nahiwalay sa kanyang pamilya, natagpuan mo siya, ikaw na babaeng demonyo. Tumigil ka na. Kuya Yao, ito ang aking buhay, ito ay kapalaran. Hindi. Hindi ito ang iyong orihinal na buhay. Ang pinagmulan ng lahat ng trahedya ay ang babaeng demonyong ito. Hanggang ngayon, ginagamit niya ang mukha ng iba para kasuklaman tayo. Sa loob ng maraming taon, hindi mo man lang nakita ang kanyang tunay na anyo, di ba? 7, 8. Amo. Sinubukan mong kontrolin ang buhay ng iba. Sa bandang huli, walang saysay ang lahat. Hindi na kailangan pang patayin kita. Siyam. Itong suntok. Para sa aking asawa at anak.
At higit sa lahat para sa kinamatay ng iyong alagad batong mula sa kalawakan na pinatay ninyo na pinatay ni na Lolo Siyam at Ate Jao. 10. Lahat ng apoy ay iisa. Lahat ng apoy ay iisa. Ikaw talaga si Thunder? Kung hindi mo nilason, hindi mamamatay si Lolo Siyam. Pero ang buhay ni Jao ay utang mo sa kanya. Tatanungin kita ulit ikaw. Talaga si Thunder. Yung suntok ko kanina, lahat ng apoy ay isa, ang kidlat na iyon ay nahati sa 10 milyong karayom na tumago sa katawan mo. Ngayon parang nahulog sa 18 antas ng impyerno, hinatulan ng 10,000 hiwa. Ang taong makapagbibigay sa akin ng sakit na ito ay ang una sa lihim na talaan, Thunder. Asawa, wala akong pakialam kung sino ka. Gusto kong magkasama tayo forever. Huwag kang mag-alala. Ngayon ang pinagmulan ng kasamaan ay inalis na. Walang kalaban, ligtas at payapa. Wala na. Tapos na ang lahat. Pero umalis na rin si Jao. At ang mga kapitbahay at kababayan. Nasaksihan nila ang kapanganakan ng sanggol, ngunit hindi nila makikita ang paglaki ng sanggol. Kaya parurusahan ko si Amo. Gagawin ko siyang permanente na isang hininga na lang ang layo sa kamatayan. Nandito siya. Pagdating ng mga pulis makita ang mga bangkay ni na Lolo Siyam at Chao, malalaman nila ang gagawin. Tara na. Matapos ang negosyong ito. Kailangan na naman naming lumipat kasama ang asawa at anak. Anak. Ako ba ang tinatawag? Bini-bini, pasensya na. Nagmamadali ang asawa ko na mahanap ang anak na sobrahan kami. Sana maintindihan mo. Okay lang. Hindi. Hindi siya si Yan. Ang anak nating si Yan, may nunal dito. Bilang ina, hinding-hindi ko makakalimutan. Tingnan ko. Ito, may nunal talaga? Yan. Ikaw talaga ang anak ko. Noong 5 taon ka, nawala ka sa asul na look. Oo. Pagkatapos, hinanap ka namin ng 25 taon. 20 taon. Pinagdaanan mo ang hirap. Anak, umuwi ka na sa amin. Sandali. Kahit na anak ako ninyo, Pero ano? may pamilya na ako ngayon. Sino ang nag-ampon sa iyo? Dati meron, ngayon wala na. Ah, walang tahanan? May asawa ako, may anak. Anak, alam mo ba tayo ang pamilyang luwi ng lungsod ng imperyo? Medyo naalala ko, maganda ang buhay ko nung bata ako. Ang asawa at anak mo? Oh, nandito kami nabubuhay sa paggiling ng Jade. Jade? Bagamat miss ko rin kayo, pero sa 20 taon na ito, napakarami kong pinagdaanan. Kahit sabihin ko sa inyo, baka hindi ninyo tanggapin. Hindi ko matatanggap. Na manggagawa ng Jade ang maging manugang namin. Tama. Anak, sumama ka sa amin pabalik ng lungsod ng imperyo. Umuwi ka? Walang usapan ito dahil ikaw ang dugo ng pamilyang Lu ng lungsod ng imperyo. Halika na, lakad. Ako, lakad. Hindi pa tapos ang trabaho ko. Lakad, sumama ka sa amin. Lakad. Tara na. Mahal. Isinama ka ng tunay mong magulang papuntang lungsod ng imperyo. Kamusta? Ikaw ba ang pinuno ng pamilyang Lui, Ginoong Mokyaw? Iabot mo ang kamay mo.
Ang mga kamay na ito ay mukhang sa isang manggagawa. Naghasa ng jade, naghiwa ng malamig na hiniwang karne. Naghalo ng malamig na pansit at nagtimpla ng milk tea. Mahal kong biyenan, napakalawak ng inyong karanasan sa mundo. Huwag mo akong tawaging biyenan. Alam mo ba? Ang anak mo ay may dugo ng pamilyang Lu ng lungsod ng imperyo. Siyempre alam ko. Ito ay napakaseryosong bagay. Kaya hindi namin basta ibibigay ang aming anak sa iyo. Anong tinatawa mo? Wala. Nagtataka lang ako. Ano ba ang pamantayan ng pamilya Lu sa pagpili ng mapapangasawa? May isang tao na narinig mo na ba? Sige, magsalita ka. Dati niyang nilusob ang Mediterranean. Pinarusahan ang dakilang pirata santo. Siya sa gitna ng libu-libong hukbo ay napatumba ang matatandang mersenaryo ng Amazon. Siya ang... Nasa tuktok ng listahan ng bounty, si Hari ng Digmaan, si Thunder. Anong tinatawa mo? Ayon sa gusto mo, nasa harap mo si Thunder. Tulad ng gusto mo, narito ang kidlat sa harap mo. Ngayon, oras na para tumawa ka. Tumawa ako, syempre. Tumawa ako sa kawalang hiyaan mo. Ako ay tapat palagi. Hindi ako marunong magsinungaling. Ano ang kaya mo? Magpakinang ng jade? Magtinda sa palengke? Kaya ko ang lahat ng maiisip mo. Ang yabang mo naman. Heto, saluhin mo. Tikman mo ang tsa. Teka muna. Mabuting tsa para sa mabuting tao. Itong tasa hindi para sa ordinaryong tao. Magandang araw, Ginang Qianqiu. Anong maganda? Sa tingin mo, karapat-dapat ka ba sa tsaa na ito? Kontroladong galaw. Tumpak na saklaw. Bawat kilos ay nagpapakita ng katahimikan. Hindi ka mukhang empleyado. Ang pagtatrabaho ay 1 kilos lang. Ang mayayaman at makapangyarihan ay nagtatrabaho rin. Hindi tinutukoy ng trabaho ang isang tao. Paligoy-ligoy at nagmamagaling. Sa tingin mo ganito mapapatunayan ang iyong talino? Kung gusto mong patunayan ang sarili mo, sabihin mo ang pangalan ng tsaa na ito. Ito ay puerti mula sa mataas na bundok. Nagmula sa ilalim ng ulap. Sa tabi ng pulang lupa, kulay tulad ng agata. Amoy tulad ng orkidyas, walang katapusang lasa. Isang subo, makapal at mahaba. Isang tasa ng payapang panahon. Tulad ng sinasabi, lumilipas ang panahon. Sa tasa ay may sansinukob, sa tsaa ay may pagbabago. May mundo sa tasa, sa tsaa may hirap. Mabuti. Anong mabuti? Pero natuto lang ng konting wika, magaling lang magyabang. Ginang, Anong tawag mo sa akin? ngayon hindi ganyan ang tawag mo sa akin. Sa susunod, tiyak na ganyan din ang tawag. Gusto mo pa manglamang? Marami na akong nakilalang tulad mo na mababa ang uri. Kanina sinabi ninyo na isa akong empleyado. Ngayon sinasabi ninyong ako ay isang mababang uri. So sino ba talaga ako? Bakit ang totoo kong pagkatao ay hindi ninyo pinaniniwalaan? Sino ang totoo mong pagkatao? Dating hari ng digmaang upahan. Lighting. Ano? Sinasabi mong iyong kilala sa buong mundo at sikat na Leiting? Tama. Mas maniniwala pa ako kung sinabi mong hari ng komedya. Baka maniwala pa ako.
Ganun lang at nagmamagaling pa siya? Asawa. Asawa, dumating ka. Saan ang bata? Asawa, inilagay ang bata sa nursery, yung pag-aari ng inyong pamilyang Lu. Mas tiwala ako dun. Ano ang pinag-usapan ninyo ng mga magulang ko? Sinabi ko sa kanila na ikaw ang nangungunang mamamatay tao sa kontinente. Ito? Anak, Hindi ako pumatay ng tao. Sabi ko na nga ba, ang mahal kong anak, paano mo magagawa iyon? Pero sa karerang ito, ako talaga ang numero 1. Anong sinabi mo? Ako talaga ang una. Anong sabi mo? Nanay, tatay, mahabang kwento ito. Maupo tayo at dahan-dahan nating pag-usapan. Hindi pwede. Ngayon kailangan nating linawin ito ng maayos. Anak, ang 25 taon na ito, ano ba ang pinagdaanan mo? Mahal, ano yung sinabi mo kina mama at papa? Bakit ang asawa ko ang pinakamagaling sa buong mundo? Bawal bang sabihin? Sa ilang bagay, ako talagang ang una. Pero yun ay dati na. Ngayon, umuwi na ako. Ayokong dalhin ang mga yun sa pamilya. Huwag kang ganyan, mahal. May dahilan naman ang anak natin. Ang anak ko, paano naging number 1 sa mundo? Sigurado na brainwash siya ng lalaking ito. Ginoo at ginang. Sasabihin ko sa inyo ang totoo. Ang anak ninyo ay likas na magaling sa martial arts. Habang buntis siya, kaya niyang nakapikit, gumamit ng ballpen para hiwain ang mga piraso ng papel sa hangin. Anong ballpen? Oo. Ang mga piraso ng papel ay parang snowflakes. Kaluskos. Napakaganda. Bakit mo nasasabi yan? Bakit bawal sabihin na may ganito siyang kakayahan? Sabi ko nga. Hindi ako naniniwala. Maliban kung gagawin mo ngayon sa harap ko. Sige, kung magawa ko, na hayaan mo kaming magpakasal. Usap tayo. Itong anak natin, Bakit nawala ang papel? Anak, anong ginawa mo? Narinig ko ang tunog ng niebe sa 3 segundo. Huwag kang magulo, anak. Ito. Diyos ko, ano ang nangyari? anong nangyari kanina? Hindi makapaniwala. Kung bilis ng galaw. Ang bilis ng galaw ng anak ko! Pendrive lang to, hindi kutsilyo. Kahit kutsilyo, hindi pa rin kapanipaniwala. Higit pa sa hindi makapaniwala, iyan ay tunay na kamangha-mangha. Kaya't mangyaring tuparin ninyo ang inyong pangako, hayaan kaming magpakasal. Hindi pwede. Anak, napatunayan mo na ngayon. Ikaw ang pinakamahusay sa mundo. Hindi ba't mas pinatunayan nito? Ang lalaking ito ay walang silbi? Ako? Sa tingin ko kung hindi mo kaya, patunayan na ikaw si Thunder, hindi mo kailanman mapapakasalan ang anak ko. Tito at tita, ako talaga si Thunder. Mahal, hindi natin kailangan ito. Hindi mo kailangang kumbinsihin sila at magpanggap na ikaw si Thunder, kaya kitang umalis ng bahay para sa bata. Hindi mo kailangang sumipsip sa kanila. Anak, bakit mo naman nasabi yan? Tama, bakit mo naman pinoprotektahan ang walang kwentang trabahador na ito? Saan na ang dangal ng pamilya Lu? Posible kaya na ako talaga si Thunder? Tama na, mahal, kahit hindi sila pumayag sa kasunduan na ito, okay lang. Ang mahalaga, tapos na tayo at may kakayahan tayong kumita para sa bata. Hindi mahalaga ang pagprotekta sa pamilya. Sandali, mahal. Mapapatunayan ko. Kung ako si Thunder, ngayon biglang magkikidlat at kukulog. Kidlat. Kumukulog na! Siya nga si Leiting.
Marunong din ako ng lahat ng apoy ay iisa. Gusto mo bang makita ang bulalakaw na may kulog? Imposible. Yan ang espesyal na teknik ng hari ng digmaan. Tama. Tong lahat ng apoy ay iisa. Hindi. Imposible. Talagang imposible. Anak, 25 taon kang nawala sa labas. Sa huli, nakasama mo ang hari ng digmaan at nanganak ka ng isang malusog na lalaki. Ako? Naguguluhan din ako. At isa pa, sa aking mga biyenan at sa pamilyang may libong taong kasaysayan, pamilyang Lue, humihiling ako. Kaming mag-asawa gusto naming ang mga tabak ng magkapareha. Iyan ay ibinalik sa amin ni Leiting. Oo. Iyan ay isang pares ng mga sandata na ginawa para sa mag-asawa. Ako mismo ang kumuha nito. Sabihin mo sa akin, sa pagitan ng hawakan at talim, ano ang nakaukit na 2 titik? Ang bagay na ito, maliban sa akin at sa aking asawa, si Leiting lang ang nakakaalam. Ang mga taong nakakaalam ng 2 titik na ito sa buong mundo ay hindi lalampas sa 4 na tao. Tama ko lang. Isang tabak, 2 titik. Kabuang 4 na titik. Mahabagin. Walang kalaban. Alam mo ba talaga? Kuya Yao, paano mo nalaman? Hindi, gusto ko pang marinig ang mga detalye. Ang detalye ay, ang maikling tabak ay para sa asawang babae. Ang mahabang tabak ay para sa asawang lalaki. Ang mahabang tabak ay mahabagin. Ang maikling tabak ay walang kalaban. Pinagsama, ang mahabagin ay walang kalaban. Ha? Mahal ikaw talaga si Thunder. Mahal hindi mahalaga iyon. Totoo, kung ikukumpara sa pagmamahal mo sa akin, talagang hindi mahalaga. Mula nang una kitang makilala. Naniwala akong ito ay itinakda. Ikaw ay magiging asawa ko at bubuo tayo ng pamilya, hindi ito tungkol sa pagkatao ko. Gayon din ang iyong pagkatao ay hindi makakaapekto sa pagmamahal ko para sa iyo. Tama. Simula nang dumating ang ahas na may kalansing buntot taksil, Alam kong nalantad na ang aking pagkatao. Baka madamay ka dito. Natakot din ako na baka iwan mo ako dahil dito. Kung tutuusin, walang ordinaryong tao ang tatanggap na ang kanyang asawa ay isang mamamatay tao at isa pa isang retiradong asasin na hinahabol. Wala sa mga iyon ang mahalaga. Ngayon bumalik ka na sa iyong angkan. Hindi ka magkukulang sa pera. Siyempre, hindi naman tayo nagkukulang sa pera. Noong nagretiro ako sa mercenary group, nagdeposito ako sa Snow Mountain Bank ng mahigit 80,000 ginto at noong nasa bundok, miyan tayo nakuha natin ang Imperial Green. Ang pinaka nakakalungkot sa paglalakbay na ito ay ang mga taong namatay dahil sa atin. Oh, kaya ngayon, mas pinahahalagahan ko ang kapayapaan. Matapos marinig ang lahat ng sinabi ninyo, nakaramdam ako ng hiya. Anak, huwag mong isiping nag-aalala si nanay, natatakot lang si nanay na ikaw ay malugi. Pakiramdam mo may utang ka sa pag-aalaga ng anak. Bastos na bata, ganyan pa rin ang ugali mo nung bata ka. Sige. Ang pambihirang pamana na ito ay ipinagkakatiwala namin sa inyo, akin na saluhin mo. Sa pamamagitan ng espadang ito, tayo ay tunay na magiging isa. Mula ngayon, hindi na tayo maghihiwalay.